Sa gitna ng selebrasyon ng US Independence Day at Philippine-American Friendship Day, malinaw ang plano ng dalawang bansa ang pagpapatibay ng kanilang economic cooperation. Narito ang agenda report ni Sujin Kim. Hindi lang defense at security ang pinagtutuunan ng Treaty Alliance ng Pilipinas at US, kundi ang pagsulong ng mas malalim na trade and investments. For our alliance to be strong politically, it must also be strong economically, underpinned by our shared commitment to the peace, prosperity, and stability of the Indo-Pacific region. We are eager to sustain the momentum in our bilateral relations. We continue to invest in infrastructure, build capabilities, and enhance interoperability. As a result, our alliance is stronger than ever. Sinabi ni DFA Secretary Teresa Lazaro, patuloy ang pagdating ng mga business mission mula Amerika dahil lumalakas anya ang tiwala ng mga investor sa Pilipinas. Sa ilalim ng Luzon Economic Corridor, isang trilateral initiative ng Pilipinas, US at Japan, itinutulak ang malawakang pagtatayo ng infrastructure na mag-uugnay sa growth hub sa rehiyon. Kabilang dito ang Subic-Manila-Batangas Freight Railway na inaasahang magpapabilis sa logistics, magbabawas ng port congestion at magbubukas ng libu-libong trabaho. Pero kasabay ng pagpapalalim ng kooperasyon, nababalot rin ng tensyon ang pagtatapos ng 90-day pause sa tariffs ni US President Trump sa July 9, isang deadline na kasalukuyang binabantayan ng mga negosyante. Pero si Ambassador Carlson tila kampante. I know trade is an ever-evolving issue, and we will continue to work together as friends, partners, and allies, and partners particularly in prosperity with regard to our mutually beneficial trade. Nauna naman ang sinabi ng Malacanang na naghahanda na ito ng contingency plans para magkaroon ng fallback measures sakaling hindi ma-extend ang pause o mapababa ang tariff rate. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.